So, ako nga po pala si Alilyn Apostol. Ayun. So, gumawa ako ng parang tawag dito, kodigo. So, ito po yun. Ayun. So, parang sinulat ko dito, pero ikukwento ko po sa inyo yung mga bagay na nangyari sa buhay ko. So, ito po yung advocacy ng aking buhay. Depression, anxiety, emotional, tsaka cyberbullying po. Ako po si Alilyn Apostol. Ako po ay nakaranas ng matinding depression. Ito ay pinakamahirap na kalaban sa ating sarili. Ito ay kinakalaban mo araw-araw. Siyempre, oo, araw-araw na lagi mong iniisip yung mga bagay na ginagawa mo. Kahit naman na parang gagawin ko ba to? Para kang may dalawang tao sa loob ng katawan mo na hindi mo na parang naglalaban sila, gano'n. Parang gano'n po siya. So, ayun po. Ito ay nagpo-focus ka sa iniisip mo, pero hindi naman nakakatulong sa iyong sarili. Ganun po ako yun, nung pandemic. Ganun po talaga ako dati. So, nag-focus po ako sa mga ilang bagay na parang sabi ko sa sarili ko, iniisip ko na lang po palagi na ayoko nang kumain kasi para ay, excuse me. Parang sabi ko sa sarili ko, baka magkasakit ako, may fatty liver ako, parang gano'n. Pero hindi pala. Hindi pala dapat yung gawin ko. So, ayun. Hindi nakakatulong sa iyong sarili. Ito ay nakakasama dahil iniisip mo araw-araw. Parang nababaliw ka na. So, ayun po. Iniisip ko talaga na parang magaganon na ako ng pandemic. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, bakit ngayon pa nangyari? Bakit dati matapang ako? Tapos, bigla na lang ako naging matatakutin. Matakot. Kasi pandemic. So, that time po kasi is maganda po yung trabaho ko. Nababayaran po namin yung mga utang. So, as breadwinner po is okay naman po lahat kaya. Kahit hindi yung trabaho yung ano ko, yung mga magulang ko, kapatid ko, nakagalan ako yung lahat. Tapos nung medyo nagtatagal na, sabi ko parang na I'm losing my weight. Parang ganito. Parang inisip ko na, ay, bakit ganun po? Parang pumapayat na ako. Dating 72, 74, naging 45 na siya. So, sabi ko, anong nangyari? Sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun po na parang napapabayaan ko na yung sarili ko? So, that time po kasi is na-hospital ako na 5 na hospital yung pinuntahan ko. Wala naman nakita sa akin na ang tawag dito, nasakit. So, yung last is, pangatlo, yun yung part na sinabi sa akin, why not kaya akong magpa-neurology ako? So, yung part na po na yun is, parang gusto ko na rin po. Pero, hindi ibig sabihin, kapag nagpa-neuro ka na at nagpa-psychiatrist ka na is, nabaliw ka na. Hindi po yun. So, mini-maintain lang po yung iniisip mo na ganito yung gawin mo. Para bang yung symptoms po ng depression is, imbes na pinapabagal po niya, parang gano'n, pinapabagal niya yung ating iniisip. So, makakatulong din naman sa atin yun. Ayun po. Yung para sa akin po is, nagising ako sa isang bagay na sabi ko sa sarili ko is, bakit ganito yung naging sitwasyon ko? Siguro, sabi ko nga, may purpose siguro si God para maging strong ako na babae. So, ayun, ito yung nangyari nga sa akin na, sige, back na ano na po tayo sa may hospital. So, yun sa hospital po is, yung last
pang fifth na punta ko na po is yung neuro. Nag-neuro na po kasi parang hindi ko na po kinakaya yung mga iniisip ko na hindi dapat isipin. So, that time po kasi is parang takot na po akong lumabas, takot akong makipag-usap. Pero, mayroong isang tao na sinabi sa akin na, go ka lang, lumabas ka kahit saan mo gusto, sabi nila. Gawin mo kung ano yung gusto mo. So, ang nangyari po that time is, nag-isa po ako na, di ba po, sabi ko, why not kaya akong mag-aral po ako ng K-12. So, ayun nga po. Nung nag-aral na po ako ng K-12, yung senior highs, yung grade 11 po, wala pa po ako sa focus ng dati. So, hanggang sa na-maintain ko po yung, nawawala na po yung mga depression ko kasi marami na po ako nakikilala na iba-iba. So, andun pa rin po yung nataray ako, andun pa rin po yung senior po ako. So, naging senior din po ako, gano'n. Andun po yun na nagiging mataray na ako, gano'n. Hanggang sa amin na marami na ako nakakilala, yung mga best friend ko. Ayun. Yun po yung una-una kong mga nakilala, yung naging inspirational ko kasi okay naman yung samahan namin hanggang ngayon pa rin po. So, ayun. Hanggang sa unti-unti ko na pong nakakapag-focus, nagagawa ko na po yung mga skills ko ngayon. So, dati hindi ko po nagagawa parang sinasabi ko sa sarili na parang ayaw ko na po kasi natatakot na po ako that time. Tapos, yun nga po, sabi ko, parang sabi ko sa sarili ko, ayoko nang mabuhay, parang gusto ko nang mamatay, parang gano'n. Pero, yun nga, naging positive lang po. Yung mga iniisip ko na, sabi ko, mamamatay na yata ako, pero pinapalitan ko, nire-reverse ko po yung sarili ko na gusto kong mabuhay, gusto kong makatulong sa family ko. So, ayun, pasalamat din ako sa family ko na tumatatag ako. Pasalamat din ako sa taong mga naging kaibigan ko at sa mga taong patuloy pa rin na sinasabihan ako ng mga positive. So, thank you po sa nangyari sa akin. So, lesson learned. Kaya sa mga gustong magpatuloy na buhay, kung nadi-depression ka, palitan mo ng positive. So, kunwari negative yung naiisip mo, so, dapat maging positive ka lagi. Huwag kayong tipo na magpapadala ka sa emotional mo. Kasi tatalungin ka yan. Grabe. So, how many years ka makapag-move on dun? Parang masaktan ka lang eh. Para ka lang nagkaroon ng boyfriend at saka girlfriend. So, kapag nasaktan ka, ano ba ginagawa ng nasasaktan? Di ba? Naglilibang, kahit saan pumunta. Di ba? Ganun din po yung mga nade-depress. So, marami na rin po akong natutunan sa mga ganyan bagay. Yung nade-depress ka, konting sakit lang, dinadamdam mo. Ganun po kasi ako, pero ngayon, natututo na ako kahit papaano. So, ilang years po yun? Mula 2020, 1, 2, 3, 4. So, mag 4 years na po ako na may depression, anxiety, and nervous. Ayun. So, yung mga bawal, ito nga po pala, yung mga bawal po is, huwag niyo pong kainin muna. So, dun muna po kayo sa mga healthy food, mga vitamins po kayo. So, so, ito naman po yung pumayat na nga po ako. Yung part na yun is pumayat na po ako. Nabully naman po ako. Marami po nagsasabi sa akin na, may diabetic ka ba? Ganun. May sakit ka na bang malubha? Ganun po yung mga sinasabi. Mga negative po. Halos lahat po ng nakapaligid sa akin that time is puro black negative po sila. So, ako naman po, ang ginagawa ko, nagdadasal po ako palagi. Kasi maging okay po ko, maging maayos po yung kalagayan ko. Sa awa ng Diyos, eto na po ako ngayon. So, papakita ko sa inyo po kung anong itsura ko dati.
So, yung itsura ko po dati, ito po siya. Ayan, sobrang payat po ako dyan. So, nagtimbang po ako ng 45 dyan po sa ano na yan. Ayan. Tapos, ito naman po yung ngayon. So, natitimbang na po ako ng 62. Dati po kasi mataba ako. Ayan. Tapos, pumayat. Tapos, ngayon po. So, ayun po. Thanks God po kasi marami po akong natutunan. So, hanggang dito na lamang po yung aking video na to kasi sa susunod po is mas marami pa po akong ikukwento tungkol sa inyo about sa depression, anxiety, and kung may acidic din po kayo pala at saka yung kailangan more water. Ayan po. Thank you very much po sa mga nanonood sa akin sa live na ito or sa video na po ito. Thank you rin po kayo sa teacher po namin sa LS6, si Ma'am Nina. Kasi kung hindi dahil po dito sa ginagawa namin advocacy na campaign, sabihin natin campaign na rin. Kasi sinasabi ko yung gusto natin sabihin about sa atin, kung ano nangyayari sa atin ngayon. So, ayun po. Thank you po sa inyo, ma'am. Ayan. Salamat din po kasi marami pa ako mas matututunan ngayon. Thank you!